Welcome again for another game with Project Seno. Let's start. Yan, loading na. So, usually, lalaro ako sa gabi na kasi wala nang ginagawa masyado. And hindi ako, parang pampaanto ko na to. Oops, commercial. So, first dito tayo sa deck. Kikita nyo sa deck, meron akong Samurai, Grappler, tsaka Guardian. So, meron pa akong second deck. Wala pa ng laman. So, lagyan natin ng laman, guys. So, tap natin to. Tap lang natin. Hindi ko muna magagamit yung aking NFT kasi nasa listing na siya. So, look for my Grappler, guys. Super advantageous kung ito yung gagamitin nyo kasi mataas na yung level. Tapos yung earning level niya din is 5 na. So, you don't need to update na. Pero pag in-update mo yung isa-isa, parang tatagal ka ng more than 3 months. Kasi, nag-ipon ako ng coin-coin. G-coin ko iniipon ko. So, meron tayong Samurai, Guardian, Ninja, Psychic, dalawang ninja, tapos isang Grappler na lower level. So, ayun. Ang pipiliin natin, syempre, is yung gagawa ko ng deck na wait lang, palitan natin yan. Wait. I-change natin siya. Gagawa ko ng deck na puro offensive lang. So, kung makukunin ko yung mga offensive Zeno ko, hindi ako gagawa ng more on defensive side. So, gagamitin ko is yung Samurai. I-change natin yan. Tapos, gamit tayo ng isang Ninja. Ninja natin. Tingnan ko kung ano yung passive na. So, ang passive niya is target skill, tsaka life. Yun. Passive niya is Seno Killer. So, mas malaki yung damage niya. Tapos, HP up. Increase your base HP by 50%. So, maganda yung passive skills nito. So, ito yung kukunin ko. Tapos, isa pa. Tapos, isa. Siguro gamitin ko yung Psychic. So, yung Psychic kasi, siya yung pinakamababa yung health, yung HP. Kaya siya yung huhuli ko. So, pag ganitong setup kasi, mostly, pag ang nasa harap is mataas yung HP, mas tumatagal siya. Kasi, merong sinusunod na order of attack si Project Seno. So, kung ano yung nasa harap, yung parang yung mas naunang atakihin. Pag ganito kasi, na parang meron siya sa likod, yan. Yung nasa gitna, yung less nakaka-receive ng damage. Unless na ang ginamit ng counterpart or ng kalaban mo ay Grappler. Si Grappler kasi hindi siya sumusunod sa order of attack. Yan. So, pili tayo ng card. Siyempre, unahin natin to. Itong card na to ay Crucifixion. Wait lang, check natin kung tama ako. Check na yung detail. Oops. Detail. Yan, Crucifixion. Yan yung madalas ko ginagamit kasi dalawa na yung na-hit niya sa Seno. Yung isang nasa taas or basta adjacent to the Seno. Kung ano yung katabi niya, either nasa taas, sa gilid, o sa harap, or sa likod. So, malaki yung damage yun din. Tsaka, madalas nagki-critical to pag ang target natin ay breaker. Mga breaker yung target, mas nagki-critical siya. As well as this one. So, yung detail naman nito, ang gusto ko naman sa Void Trust is horizontal siya. Kasi nga, madalas nga, diba, sumusunod yung gameplay ng alignment para yung nasa gitna or yung nasa dulo is hindi masyadong maatake ng kalaban. So, maganda to kasi it goes on the horizontal line. This one,
horizontal siya. So, tatlo silang matatamaan. Madalas ganun yung mga forms or positioning sa Project Seno. Kasi nga, sumusunod tayo sa order of attack. So, next na card, syempre, may times na hindi naman sila in a line or horizontal form. Gumagamit ako nito. This is Blooming Blossom. Sorry, bulol. Ito naman, either na magkakatabi sila o magkakalalayo sila. At least, tatlong random na Seno or summon Seno ang pwede niya atakin. So, sabi ko either kung Seno o yung summon niya. Kasi nga, randomly selected siya. Pero madalas, breaker ang natatamaan nito. Kasi nga, si Samurai, mas malakas yung gameplay niya against breaker. So, next is this one. So, gumamit tayo ng Crescent Moon. Crescent ba to? So, ayun, Crescent Moon. Sorry. So, Crescent Moon kasi maganda siya kasi dalawa rin yung natatamaan niya. Most of the time, merong positioning na ganito ang style. Ganito yung style. Nasa taas yung isa, nasa baba yung isa. Tapos, wala siya sa harap. Ganyan. Parang itong dalawa, pag Crescent Moon yung ginamit mo, dalawa silang matatamaan, tapos nakastand, na ma-stand sila. So, either of their offensive attacks ay hindi tatama sa'yo. Pero, syempre, ginamit ko rin yun kasi, dahil nga si Project Seno ay hindi lang solely when it comes to sa capabilities ng Seno, but also dun sa equipment na gagamitin mo. Ang gagamitin ko dito ay meron akong NFT. Nakuha ko din siya dun sa sa Battle Pass. Pero para magamit mo siya, kailangan mo ng G-Coin. So, next video natin tatakal yung G-Coin. So, this one, may passive skill siya. Nag-i-enhance siya sa Crucifixion. Meron tayo nun. Tapos, ito yata yung isa. Wait lang. Use ko tong isa. Ayun. Meron siyang Crucifixion pareho. Meditation pala yung isa. Nabenta ko na ata yung isa kong Samurai. Wait lang. Sorry. Ito yung gagamitin ko. This one. Kasi, itong Samurai niya or itong sword niya dito is mag-enhance ng Crescent Moon. Gusto natin kasi na parang ang atake natin or yung mga cards natin related dun sa equipment or sa mga weapon na gagamitin natin. So, gagamitin ko to. Kasi yung Crucifixion ko mataas na yung level eh. So, unlike nung Crescent Moon ko, mas mababa. So, gagamit din tayo ng Charm. Tingnan lang natin kung bagay ito. Ito, front row. So, ito yung gagamitin natin. Hindi ako masyado parang nagdedepende kung NFT yung charm or hindi. Depende sa description kung papasok siya. Kasi ito, pasok tong NFT description na to. Kasi, may critical damage siya. So, mas maganda yung magiging battle play natin kung may critical damage. Okay. Tapos, dragon din. Mostly kasi, pag dragon sign, nagre-represent siya sa samurai. Pero, sabi ko nga, mostly yun. Depende pa kung yun talaga magiging gameplay mo. So, punta tayo sa ninja. Sa ninja, magandang gamitin ito. Itong card na to, yung Raging Flame. Kasi, every time na ginagamit mo tong una sa gameplay mo, yung sunod na card na ninja din, magma--1 siya. So, ibig sabihin, di ba, 4 lang yung kada, exception sa first na round. Sa following round, from round 9, 4 na lang yung binibigay na bars. Sa bars na yun, makakatipid ka pag may Raging Flame ka kasi ito yung magpapabawas ng number of bars na gagamitin mo for a skill. So, kunyari, ito. Like this one. Itong endless lunge natin. Itong endless lunge, may 1 bar siya na gagamitin. Imbes na gamitin niya yun, magiging 0 bar siya. Tapos, yung ibang bar, magagamit mo sa ibang skills. Like this one, magiging
2 na lang siya. Tapos ito. Ito yung combo na lagi kong ginagamit. Kasi, pag na-poison mo na siya, gamit mo na itong poison bomb, so automatically, every target, mayroon na siyang -5 ng -5. Ito, yung endless lunge, tsaka yung ninja stars, repeatedly attacks to. So, ito 3 times, ito 2 times. So, every 2 times and 2 times, magne-negative 5 siya. So, maganda yung ganyang setup. To for lesson, yung Raging Fire, pang bawas ng number of bars. Tapos, yung Poison naman, pagbawas siya dun sa HP ng kalaban mong Seno, every round. At least 3 rounds pala. Or every time na may attack, offensive or defensive man yan, ay magma-5 siya dahil sa poison. For 3 rounds, diba? So, last, build up tayo ng Psychic natin. Cards ng Psychic, I highly suggest ito. Ito yung gusto ko laging ginagamit, yung Little Thunder. Kasi, wait lang, level up natin. Yung Little Thunder, kasi 3 Seno yung natatamaan niya. And most of the time, nagki-critical ito for ninjas. Sa ninjas to nagki-critical. So, diba, yung una, si Samurai kay Breaker, si Psychic sa ninjas. So, ito din, maganda din tong gamitin tong card na to. Hindi ko pa pala na level up. So, level up lang tayo ng level up para sa mga cards natin, para mas tumaas yung mga effects nila or yung damages nila. Ito, Fireball, single attack lang siya for, or single Seno siya. Pero, pag below round 5, most of the time, nagki-critical na to. Parang umaabot na ng 150 yung attacks. Same with this one. Single attack lang din to. Ang gusto ko dito sa Tron, mababa yung number of bars na ginagamit niya. 1 bar lang. Pero yung damage niya, nasa 165. So, syempre, pababaan tayo ng health when it comes to attacking mga Senos. So, mas maganda, lower number of bars, pero mas malaki yung damage. Ito naman. Meron tayo, ito ang detail nito ni Inferno. Ito, dalawa. Same with nung Crescent Moon. Dalawa siya with the same line. Yung vertical line na yun. So, maganda din to kasi madalas nagki-critical nga to pag ninja. Madalas sa Arena 8, ninja and Grappler yung nagiging dominant opponent natin. May times pati yung Samurai, pero yung most dominant as per my experience is yung Grappler and ninja. So, sobrang sakit na talaga nila yung lumaban. So, ang dami kasing magandang card eh. Kung ako lang, pipiliin ko din tong card na to. Kaso masyadong maraming bar yung kinakain niya kasi. Yung Nightmare. Syempre, pupunta tayo dun sa average cost or average bar per round. Dapat hindi tayo lalagpas ng 3. Kasi, pag 3, what if 4 bars lang nabigay, isang card lang magagamit natin, hindi natin may-utilize yung turn. What if yung ito, konti na lang HP niya, so hindi siya balance. So make it a balanced gameplay. Dapat meron tayong mix ng number of bars na magagamit per round, such as 1, 2. So ayun, as much as possible di tayo abot ng 2.5 average or 2.6 to 3. Kasi masyadong mahirap na mag-maximization ng skills and attacks. So, punta tayo dun sa equipment ng ninja. Hindi ko pala nalagyan. So, detail. So, ito poison naman yung ito ay poison bomb and ito maganda to. Ma-enhance nito yung ating poison bomb. So, ito yung poison bomb everyone. This one. Yan. So, yung special weapon na yun, particular siya dito sa poison bomb. So, advice ko lang, tip ko lang, basahin nyo lagi yung description ng mga weapons nyo. So, meron tayong 3 wand.
Ito little. Ito may Tron. Ito Fireball. Ito Little Magician. Dahil wala tayong Little Magician, dun tayo sa Fireball kasi may Fireball tayo. So, tingnan natin. Available charm. Hindi kasi applicable. Hindi applicable kasi yung charm na yon. So, dito na lang natin gamitin sa Samurai. Ayan. So, ito kasi for front row. Ito nakuha ko lang din yan sa mga box. So, tingnan natin. Medyo mahaba na pala yung video. For the following video na lang po tayo mag-discuss ng gameplay. So, please follow and share Summer Love or this channel. Kasi I have 2 channels po. Please follow me and subscribe for more updates when it comes to Project Xeno and Brave Frontier gameplays. Thank you!